Ikaw ba'y nagkakasala sa iyong karelasyon o di kaya siya yung nagkakasala sa iyo? Gusto mo bang humingi siya ng tawad sa iyo? At ikaw gusto mo rin bang mapatawad kanya sa iyong nagawang kasalanan? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell upang mapatawad ninyo ang isa't isa. Halimbawa na lamang kung ikaw ay may kasalanan sa kanya at gusto mong humingi ng tawad sa kanya at upang mapatawad kanya at hindi siya magagalit sa iyo, pwedeng-pwede mo itong gawin. At kung gusto mo rin na siya yung humingi ng tawad sa iyo dahil siya yung nagkakasala sa iyo, pwedeng-pwede mo rin itong gagawin para sa kanya. So, pwede ninyo itong gawin kahit nagmamahalan yung babae to babae and lalaki to lalaki. Pwedeng-pwede ninyo itong gawin. Pwede rin ito sa mga magkalapit at magka-LDR. Basta't may lubos kayong paniniwala at buo ang iyong tiwala sa iyong ginagawa, makikita ninyo ang agarang resulta sa inyong mga ginagawang spell. Ngayon, ang materialis na ating kakailanganin dito upang magawa natin ang isang ritual na mapatawad tayo or mapatawad natin sila. Ang gagawin lang natin is, or ang kailangan lang natin dito na materialis ay kailangan lang natin dito ng isang basong tubig, and sa baso naman, kailangan natin dito ng clear glass. Kailangan lang talaga na babasagin and huwag kayong gumamit ng plastic. Dahil sa lagi kong sinasabi, ang plastic ay hindi ito makakahigop ng energy. Ang glass kasi or babasagin, siya yung nagbibigay energy sa ating mga ginagawa. And kailangan din natin dito ng papel. Kailangan natin dito ng kahit anong kulay na panulat. And kailangan natin dito ng isang butil ng bawang. Ngayon kapag ready na ang materialis na ating gagamitin dito, ay pwede na nating simulan ang ating gagawing spell. Una, so ang gagawin lang natin dito una, kung ikaw ay may kasalanan sa kanya, kung ikaw ay may kasalanan sa kanya at gusto mong manghingi ka ng tawad sa kanya na mapapatawad ka, isulat mo ang pangalan at apelyido ng taong gusto mong hingian ng tawad. Halimbawa ay nagkasala ka sa iyong partner, isulat mo ang pangalan at apelyido ng iyong partner ng 7 beses. Pangalan niya at apelyido ng 7 beses. So, ngayon, kung siya naman ay nagkakasala sa iyo at gusto mong manghingi siya ng tawad sa iyo, ang gagawin mo, ganun pa rin. Isulat mo ang pangalan at apelyido ng 7 beses ng taong gusto mong manghingi ng tawad sa iyo. So, ganun lang, walang nagbabago. So, walang nagbabago kung ikaw yung nagkakasala na manghingi ka ng tawag upang mapatawad ka niya, ay pangalan ng iyong gustong hingian ng tawad. At gusto mo naman na siya yung huminga ng tawad sa iyo, pangalan niya pa rin at apelyido. So, ganun lang siya kasimple. 7 beses din na paulit-ulit mo isulat yung pangalan niya at apelyido. Ngayon, kapag nasulat mo na ng 7 beses, ang gagawin mo, tupiin mo ito ng papunta sa iyo ng 3 beses. Kung siya yung manghingi ng tawad sa iyo. Ngayon, kung ikaw naman ay manghingi ng tawad sa kanya, ang pagtupi mo ng papel ay papalabas. So, naiba na siya, papalabas ang pagtupi. Papalayo sa iyo ng 3 beses ng pagganon.
Again, kung ikaw na manghingi ng tawad sa kanya, ay ang papel papatupi ng papalabas ay paganon. At kung siya naman ay gusto mong manghingi ng tawad sa kanya, yung pagtupi ng papel ay papunta sa iyo ng 3 beses. So, ngayon, 3 beses mo siyang tinupi. Halimbawa ay ito na, 3 beses. Ang gagawin mo, ilagay mo ito dito sa baso na may lamang tubig. At ilagay mo din ang bawang sa loob ng baso na may lamang tubig. Ngayon, hawakan mo. Hawakan mo itong baso na ito. Sabihin mo dito na sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na mapatawad ako or manghingi siya ng tawad. Nakadepende sa iyong sitwasyon. Kung ikaw yung manghingi ng tawad na gusto mong mapatawad kanya or di kaya siya yung gusto mong manghingi ng tawad sa iyo. So, nakadepende sa iyong sitwasyon ngayon. Sa inyong sitwasyon sa paggawa ninyo. Kung ano ba ang sitwasyon ninyo ngayon, ikaw ba ay manghingi ng tawad o siya yung manghingi ng tawad, at sabihin mo lang dito na mapapatawad o manghingi siya ng tawad sa akin, kausapin niya ako ng maayos at manghingi siya ng pasensya, patatawarin ko siya, basta't manghingi lang siya ng tawad or di kaya papatawarin niya ako sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya at maging okay kami at hindi na kami mag-aaway at hindi na muli akong magkakasala or hindi na siya muling magkakasala sa akin. So, ganun lang. Kausapin mo lamang siya na parang kinakausap mo siya ng harapan. Kumbaga, dito pa lang ay nanghingi ka na ng tawad kung ikaw yung nagkakasala. Or di kaya'y sabihin mo na manghingi ka ng tawad sa akin, papatawarin naman kita at kailangan lang na mag-ano ka sa akin, magpaliwanag ka, bakit mo nagawa ng ganito, bakit mo nagawa ng yun. So, sabihin mo lang siya na parang siya yung kausap mo ng harapan. And syempre, galing sa iyong puso ang iyong mga hinihiling. Hindi yung basta-basta na lang binubuka ng iyong bibig, pero wala galing sa puso. Kailangan lang talaga na mataimtim ang iyong mga kahilingan. And syempre, sabayan ito din natin ng dasal galing sa Panginoon. So, ngayon, kapag natapos ka ng humiling dito, ang gagawin mo, yung tubig or yung baso, ilagay mo sa itaas na bahagi ng iyong pwedeng mapaglagyan. Lagay mo. Kung wala, pwede sa ilalim ng iyong kamay. And syempre, make sure mo na walang ibang makakakita nito, na ikaw lamang ang makakaalam nito sa iyong mga ginagawa. And ayun, kailan ito pwedeng gawin? Gawin sa malakas na araw, Tuesday or di kaya Friday, ng kahit anong oras. And pwede sa ibang araw, basta new moon or di kaya full moon. And ayun, kailan ito pwedeng kunin? Kunin mo ito after 7 days. And kung may laman pang itong tubig, idilig mo sa may halaman at ibaon mo sa lupa yung papel at saka bawang. And kapag tumubo yun, alam nyo na ang resulta is positive yun. And ayun, magtiwala lang and ayun, laban lang hanggang tumalab ang inyong mga ginagawa and huwag madaliin. And kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.